Good news Lakers fans! Si Mark Williams ay ibabalik ng Lakers sa off-season. Matapos ang mga trade rumors, ang big man ng Charlotte Hornets ay magiging top priority ng team para mapalakas ang kanilang front court. Pero bago yan, matapos ma-eliminate ang Lakers sa playoffs, agad na binanatan ni Charles Barkley ang superstar ng Lakers na si Luka Doncic, pati na rin si LeBron James dahil sa kawalan ng depensa ng dalawa. At ito ang matindi niyang sinabi kay Luka. Una sa lahat, kailangan nilang magdagdag ng mas batang atleta. Hindi sila makabantay kahit sino, kaya kailangan nilang humanap ng mga kakamping kayang bumawi sa depensa para kina LeBron at Luka. Si LeBron wala ng depensa, at si Luka, ni upuan, hindi niya kayang bantayan. Kailangan mong isama pa sina Will Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar at Bill Russell para lang may sumalo sa mga tira kapag may dumaan sa kanila. At hindi pa siya tumigil doon mga idol, at ito pa mga sinabi ni Barkley. Kailangan ding magpaganda ng katawan si Luka. Matagal na siyang kinu-question dyan, at bilang isang elite player na malapit nang tumanggap ng $300 to $400 million na kontrata, obligado siyang ayusin ang kondisyon niya. Hindi pwedeng araw-araw ka sa TV tapos hindi ka naman makabantay kahit sino. Yan nga mga idol ang mga sinabi nitong si Charles Barkley kay Luka Doncic. Bakit nga ba ito sinabi ni Barkley? Dahil sa buong serye kontra Timberwolves, paulit-ulit na tinarget si Luka sa depensa. Sa kabila ng kanyang offensive brilliance, kitang-kita ang pagiging liability niya sa kabila. Mabagal, hindi aggressive, at hindi nag-i-effort. Kaya para kay Barkley, kung gusto ni Luka na dalhin ang Lakers sa kampyonato, kailangan niyang magsimulang dumepensa. Pero sang-ayon ba kayo sa sinabi ni Charles Barkley mga idol? Tama ba na banatan niya si Luka? O sobra naman ang kanyang mga salita? Samantalang matapos ang pagkatalo ng Lakers sa playoffs, mabilis nilang pinagtutunan ng pansin ang kanilang roster para sa off-season. Isa sa mga target nila si Davion Mitchell ng Miami Heat bilang backup point guard kay Luka Doncic. Papalitan nga nito si Gabe Vincent na hindi nakapagbigay ng consistent na performance ngayong season. Si Mitchell ay isang restricted free agent at nasa huling taon ng kanyang rookie contract, kaya may posibilidad na makuha siya ng Lakers via sign and trade o direct signing gamit ang mid-level exception, depende sa salary cap ng team. Lalo at sa 2024 to 2025 season ay nag-average si Davion Mitchell ng 8.7 points, 3.9 assists at 1.1 steals per game, na meron namang 44% sa field goal percentage at 36% sa 3-point percentage na may 20 minutes per game. Si Mitchell nga ay may elite na defensive skills. Kilala siya sa kanyang lockdown defense laban sa mga maliliit at mabilis na guards, kaya magiging malaking tulong ito sa Lakers na may mga defensive struggles sa backcourt. Isa pa, meron siyang high energy at hustle na nagbibigay spark sa second unit. Bukod sa depensa, si Mitchell ay mahusay mag-handle ng bola, mag-create ng plays at magbigay ng solid playmaking tuwing nagpapahinga si Luka. Si Mitchell ay may mental toughness at playoff experience na nagbibigay ng reliable performance sa mga high-pressure situations. Kung makukuha siya ng Lakers, magiging malaking upgrade ito sa kanilang second unit na makakatulong sa pag-improve ng depth at defensive capabilities ng team. Samantalang Lakers, nag-alala pala na baka ma-overpaid nila si Mark Williams at hindi siya akma sa kanilang sistema. Bago kasi mag-trade deadline ng season, ang Los Angeles Lakers ay nakipag-ayos sa Charlotte Hornets para makuha si Mark Williams kapalit nila Dalton Knecht, Cam Reddish, isang pick swap at isang unprotected first round pick sa 2031. Ngunit tinanggihan nila ang deal matapos hindi pumasa si Williams sa physical exam at nagkaroon pa sila ng iba pang alalahanin. Pero ayon naman kay Bill Plaschke ng Los Angeles Times, nag-aalala daw ang Lakers na baka overpaid sila para kay Williams at baka hindi siya handa para sa veteran system ng team. Naisip ng Lakers na baka sobra ang kanilang ibinigay para kay Williams at baka hindi siya angkop sa kanilang smart veteran system, ani ni Plaschke. Pero sa kabila ng mga alalahanin, si Mark Williams ay may impressive na performance nitong 2024 to 2025 season. Nag-average kasi siya ng 15.3 points at 10.2 rebounds per game na makakatulong sana sa Lakers, lalo na sa kanilang problema sa size sa laban nila sa Minnesota Timberwolves. Sa kabilang banda, si Dalton Knecht na inaasahan ng ilan bilang pangunahing parte ng trade para sa Hornets ay nahirapan sa kanyang unang season. Hindi siya gaanong nakapaglaro sa first round series ng Lakers at nakapagtala lamang ng 5 puntos sa buong serye. Kaya kung tinuloy lang sana ng Lakers ang trade sa Hornets ay baka may pag-asa pa silang manalo sa Minnesota Timberwolves sa playoffs. Lalo at si Mark Williams ay kasalukuyang nasa ilalim ng 4-year $18 million deal na may team option para sa 2025 to 2026 season. Kung hindi nga ito i-activate ng Hornets, magiging restricted free agent siya at magiging posible para sa Lakers at iba pang mga kuponan na mag-alok sa kanya ng kontrata. Ang Lakers ay maaaring maghanap ng paraan upang makuha siya gamit ang isang sign and trade o direct signing. Ang kanyang defensive presence at rebounding ability ay magiging malaking tulong sa Lakers, lalo na sa kanilang frontcourt na nahirapan sa size sa playoffs. Kaya kung matutuloy ang deal para kay Mark Williams, tiyak na magiging malaking tulong siya sa Lakers, lalo na sa kanilang defense at rebounding.
Kung ikaw ay excited sa mga posibleng moves ng Lakers ngayong off-season, like mo na ang video, comment kung anong trade ang gusto mong mangyari, at share ito sa mga kaibigan mo para malaman din nila ang latest sa Lakers.